Alam nyo, masakit doon sa desisyon. Alam din natin na si Marcos Jr. ang nangidnap, no? At nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon. Parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Yan pong napakalaking kasalanan ng Marcos administration. Pero dahil po sa... Okay, I mean, tingnan natin na talagang in admittance din naman ang ICC na sila din naman galing sa kanila mismo na kung hindi dahil sa gobyerno ninyo, hindi kami magkakaroon ng jurisdiction. Kasi totoo naman talaga technically, wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kasi technically, withdraw tayo ng 2019. And then effectivity nito, 1 year later, which is 2020. 2021, doon na nagkaroon ng prosecution investigation. So, ibig sabihin, wala talang jurisdiction. Kaya, kaso nga lang, dahil nakipag-cooperate, nakita nyo naman at the very start ng administration, sabi nila, hindi tayo makipag-cooperate. Hindi tayo. Kaya kahit anong investigation ang gagawin ng ICC, wala silang pangil. Not until makipag-cooperate ang gobyerno. And that's the time na na-open yung jurisdiction. Yung jurisdiction ng ICC only later after na nakipag-cooperate na ang Pilipinas. Yun naman ang realidad niyan eh. Literally, it's only the president or yung government ng Pilipinas or ng isang bansa ang may capacity or capability. Let us take for example, si Putin pumunta sa bansang Mongolia. Correct me if I'm wrong, no? Pumunta siya sa Mongolia na member ng ICC. Pero dahil ang Mongolia, hindi niya sinuko si Putin. Pero may kakayahan ang Mongolia na ipa-aresto or arestuhin nila gamit ang kanilang authority na arestuhin at ipadala sa dahig. Meron sila kasi member sila ng ICC. So, ibig sabihin, yung jurisdiction nandun pa rin sa government. Sila pa rin yun. Take note, eto, Mongolia, may jurisdiction na ang ICC. Pero hindi sinuko ng Mongolia yung si Putin. And the same din kay Netanyahu. Kahit na meron silang warrant of arrest, kahit pupunta sila sa isang bansa na merong jurisdiction yung ICC, kung hindi rin isusuko ng bansang yun, yung merong warrant of arrest, wala din. Ito pa kaya na walang jurisdiction? So the moment na isinuko ng gobyerno ito, kahit walang jurisdiction yun, nagkaroon na, kahit walang jurisdiction yun, yun na yun eh. Yun na yung stamp na, ito, isinuko ng gobyerno yun. Kaya, meron na kami ngayong jurisdiction. Siyempre, i-justify nila is kasi from the time na yung time na ginawa ni Duterte ito, may jurisdiction pa yung Pilipinas. Justify nila yun, but the real thing here is wala nang jurisdiction. Naging live na lang yung, nabuhay na lang yung jurisdiction the moment na kinidnap. Paglabas ng decision nito na ito on jurisdiction, Secretary, ano po yung mga posibleng mangyari? Well, unang-una po, sigurado ako i-appeal yan, no, sa appellate chamber. Pero ang malinaw po sa akin, dahil walang dissenting opinion dito sa decision nito ng pre-trial chamber, ay mukhang desidido na ang ICC bilang isang institusyon na tuluyan talaga si Tatay Digong maski wala na silang jurisdiction. Siguro ito ay dahil importante na matuloy ang pagliliti si Tatay Digong para yung existence mismo ng korte magpatuloy, no? Dahil sa totoo lang, wala namang ibang kasong dinidinig ang ICC kundi ang kaso lamang ni Tatay Digong. What a word. Tuluyan. Talagang tutuluyan dito. Bakit kamo? Kasi yun na nga wala nang ibang case na dinidinig or malakas na case kundi yung case ni PRRD. Remember, ang akusa sa ICC is, ang kaya lang naman ninyo yung sa Africa. Yan lang ang kaya nyo dyan sa South, sa Africa. Pero wala kayong kayang mga world powers, yung mga malalakas
So, ang nangyari nung nagkaroon sila ng tsansa, nakipag-cooperate na ang someone from the Asia, ayun na, yun yung time na binigyan nila ng nagkaroon sila ng pag-asa na, uy, hindi lang tayo sa Africa, ngayon meron na tayong Asia. Diba? Kaya nga kung may pagkakataon na masilo nila si Putin o si Netanyahu, talagang mas lalong lalakas yung credibility ng ICC. Ngayon, yung sinabi about doon sa tutuluyan kasi walang dissenting opinion. Remember, kung 5 judges yan, lahat sila umagree na merong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Wala nang dyan eh. Wala nang kapag-asa kahit mag-motion for reconsideration or mag-file sila ng motion for reconsideration sa appellate court. Wala na kasi walang dissenting opinion. Not unlike nung 2021, nagkaroon ng decision ang appellate, ang korte ng ICC. 3/2. Merong 3 bumoto na, meron tayong jurisdiction. Merong 2 na, hindi na pwede yan. Wala na kasi kumbaga nag-withdraw sila ng 2019, a year later, doon na nagkaroon ng effectivity. So, may 2 judges na dissenting opinion. So, ibig sabihin, hati yung judges na 5. Ngayon kasi, hindi na. Lahat ng 5 judges na yan, meron kaming jurisdiction. So, tama si Attorney Harry Roque dito. Ano pa yung pag-asa natin? Yes, attorney si Chicky Verhelto. So ang natira na lang na pagdedesisyonan po ng ICC ay kung yung actually based on experts, no, yung 3 experts na hinahanap po nila ay kung fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narinig ko sa isang interview si Attorney Cristina Conti, sabi po niya na kung sakaling found to be unfit for trial, no, ay i-check siya every 120 days yung fitness niya for trial. Every 120 days until when po ito, attorney? Well, obviously I do not agree with my former student, no, si Attorney Conti, no. Kapag biruin ninyo, former student para ni Attorney Harry Roque ang si Conti na yan. Kumbaga ikaw, instructor mo, tinuruan mo yung estudyante mo para sana pagkatapos ng kanyang pag-aaral, lumaban sa patas na laban, sa magandang paraan, sa matino na paraan. Iba yung laban ng mga ito, pera. Imagine, human rights kuno, pero you would imagine, mas kinakampihan pa nila yung mga addict, yung mga rapist. Sasabihin nila human rights sila, estudyante niya pala dati. Tapos ngayon, wala na. Nagkaroon ng hinahain na sila ng sistema. Desisyon na unfit, tingin ko yan ay magiging permanente. Kasi yung pagiging unfit dahil ikaw ay limot-limot ay hindi naman po nagagamot na yan. No? Tama. It can only worsen rather than improve. So sa tingin ko, pag merong declaration na unfit, tuluyan na po yan. Ang problema po, maski merong definition of unfit, ang issue is pwede bang permanently ma-dismiss ang kaso, no? Kasi nakasaad naman sa Rome Statute, pwede lang ma-dismiss yan kung yung unfitness ay nangyari at the commission of the crime. Pero sa tingin ko, wala pong balakid para magkaroon ng outright dismissal dahil nakasaad din sa Rome Statute na pwede naman sila magdesisyon consistent with human rights law and in the interest of justice. Siyempre, kung unfit to stand trial, bakit mo palilitisin? Dapat ma-dismiss na permanently ang kaso. Grabe. Wala talaga, no? Basing it from the statement of Attorney Harry Roque, wala na talagang pag-asa kay Tatay Digong. Na po ang delay dito sa process na ito, attorney, no? And probably taking its toll ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba, sa tingin po ninyo, ay baka mas okay na lang na just get on with it na lang? Total, si dating Pangulo, sabi niya, talaga namang haharapin niya ito Well, alam niyo, sinabi naman talaga ni Tatay Digong yun na whatever it is, it will come to an end, haharapin ko to. Alam niyo kasi, si Tatay Digong, malakas ang kanyang pakiramdam na hindi ito gagawin ni Marcos. Malakas talaga, kumbaga kumpiyansa siya na
Yung baga kahit magkaroon siya ng mga ganito, "Uy, ikaw Marcos, yan kayo diyan sa House of Representatives, kayo mga buhaya kayo do'n." Yung baga kahit kumbaga yung ginagawang pagpuna ni PRRD sa Marcos administration is not to bring him down. Sabi nga niya, "Hindi ko kayo aanuhin. Ito ay para itama na ipagpatuloy ninyo ang ating naumpisan." Ganun lang yun. Kaya malakas ang loob ni PRRD na harapin naman talaga niya yun. In fact, bumalik nga siya from Hong Kong eh. Ang problema nga lang, ang hindi nakita ni Tatay Digong dito, na ubod ng traidor at walang utang na loob itong Marcos na ito. Ang aking concern po dyan, napakatagal po talaga na paglilitis dito sa ICC. Umaabot po yan ng 10 taon. 80 anyos na po si Tatay Digong. So realistically, alam naman natin ang law of nature. No? So importante na sa lalong mabilis sa panahon ay ma-dismiss yan. Kaya ako, ang binibigyan ko ng halaga ngayon, yung appeal dito sa desisyon na binabasura nga yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Pero dahil may apela pa, pwede pang mag-appeal, Secretary. Ano yung ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng mag-push through? We have to wait for the decision for the appeal. Ganun po ba yun? Well, ang decision po ng pre-trial chamber, may jurisdiction sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis, no? Hanggang lumabas ang desisyon ng appellate tribunal na nagsasabi na wala ng jurisdiction at po pwede nang ma-dismiss ang kaso. So ibig po ba... Malabo yun eh. Malabo kasi talagang pangangatawan talaga ng ICC yan. Kung titignan natin yung mga records dito sa ICC, ito isang itong si Al Werfali, na case closed. Kung titignan natin, bakit siya na case closed? Yan, bakit siya na case closed? Kasi namatay siya. Sabihin, pwede... Ayan tignan ninyo. Kaya lamang siya na case closed kasi on June 2022, sabi niya na-terminate yung kanyang proceedings dahil sa notification ng prosecution of his passing. So doon na lang na yung kanyang request to withdraw, doon na lang na natupad. Kung titignan din naman natin yung mga iba, ayan, ito acquitted siya, acquitted. Tignan natin yung mga ibang records, like for example, tignan natin acquitted. Ito acquitted siya. Tignan natin. Ito may timeline siya. Kung titignan natin, 2003 ang declaration ng accepting ng ICC, tapos warrant of arrest unsealed noong 2011. Biruin ninyo ang tagal, Grabe, ang tagal. 2003, tapos na-aresto siya noong 2011, November 30, 2011. First appearance niya, December 2011. And then, ayan, tapos, asan yung confirmation of charges niya? 2011 to 2013, that's 2 years later. And then, ito na-separate kasi yun. Dalawa kasi yan eh. Decision, charges confirmed against Gibagbo, 2014. Confirmation of charges. Ayan, commit 2016. Trial begins. Ewan ko kung bakit ito na-acquit. Na-acquit siya. So, 2030 to 2016. Ito naman case closed. Bakit ito case closed? Tingnan nga natin. Wala siyang timeline. Case. Ito. Dahil namatay. Nagkaroon siya. Kailangan mo na mamatay ka bago ma-case close. Yun ang hindi natin gusto na mangyari kay Tatay Digong. Ito at large hanggang ngayon siguro ito.
Darn is arrested and transferred to the seat of the court, and the Hague case will remain in the pretrial stage. The ICC does not try individuals unless they are present in the courtroom. At large pala siya. Tumakas siguro ito. Katanga convicted. Tignan natin si Katanga. Ayan, may timeline siya dito. 2004. Arrested siya noong 2007. 2007 in custody. First appearance niya 2007. Confirmation of charges a year later, 2008. And verdict 2014. Si Katanga 2015, 2018. Ito, nasa ano pa siya? Appeals Chamber confirms reparation order for most part. Imprisoned to service sentence 2015. So from 2004 to 2015. That's about 9 years. Ang tagal. Anong taon na ito withdrawn? Confirmation hearing took place September 21, 2011. Charges withdrawn due to insufficient evidence. Sana ganito ang mangyari kay Tatay Digong, insufficient evidence. Kaya lang, tingnan nga natin kung ano yung timeline nito. So, 2009, nag-umpisang mag-investigate. And then, first appearance niya, 2011. And then, 2015, terminated. So, from 2009 to 2015, that's about 6 years. 6 years. Kung 6 years ito. Confirmation of charges, 2011. And then, decision confirmed. Charges not confirmed for Ali. Mutual charges drop. Na-drop sa kanya. Kenyatta charges drop. Ito ata yung abogado si Kaufman kay Kenyatta. Terminated noong 2015. So that's about 6 years. 6 years pa tayong mag-aantay. Alam kong abogado dito si Kenyatta Kenyatta. Si Kaufman. Okay. So, medyo matagal-tagal pa rin yan. Tagal-tagal. Antayin natin. Tignan natin kung ano yung mga posibilidad. But basing from the statement ni Attorney Harry Roque, medyo alanganin considering the fact na anong edad na ni Tatay Digong, matanda na. So, very sad, very bad news para sa atin. Ano kaya ang mga posibilidad na mangyari kapag, alam nyo na, darating yung panahon na